So magandang umaga sa inyo mga idol, mga kamanalon. So pupunta tayo ngayon sa farm at bibisitahin natin yung ating mga tanim, mga kalamansi, mangga, tsaka yung pinapatanim na kalabasa. Ayan si Janjan at medyo malayo-layo pa ang aming lalakarin kasi nasa gitna ng bukid yung ating taniman. Tayo dumadaan sa mga pilapil. Dahan-dahan baka mahulog. Mga nuwang. Palay na ready to harvest na. Traktor. Yun na yan dyan, no? Ha? Yan nandun? Oo, yan po. So dun tayo pupunta. Rice harvester. Nagdaanan nila yung mga palay. Tapos automatic na ma-harvest na yung mga palay. Diretso na sa sako. Tsaka ito na lang matitira. Mga dayami. So bisitahin natin yung mga tanim natin kasi mayroong mga ilang mga puno ng kalamansi na namatay. So papapalitan natin siya, papapalitan natin ng bagong puno. Yan, ito ang buhay sa probinsya. Sarap ang hangin, malamig, simpleng buhay, ika nga nila. Medyo malapit-lapit na tayo. Ano niya per hectare? Malaki. Yung ano ni Papa per hectare ng palay? Ay sa nabilan dun sa isang farm. Ano, medyo maliit siya. Medyo malayo na mga pasihan na medyo maliit dun? 2 hectares dun ka? 2 hectares yung tanim ng palay? Dun is 1.something. Itong ginawa nating taniman ng kalamansi. Hindi ba yung katabi? Ito 1.5? Baka 1.1 hectares. Yan, yun yung ginawa nating ano, di ba? Yung ginawa nating poste. Yung ginawa nating poste, yun yung iwalay lata. So ayun na yung poste yung ginawa namin. So sa makikita nyo dun sa unang vlog na ginawa namin, yung ginawa natin mga poste, ayun na, nakabaw na siya dun sa kalamansigan natin. So diba, laking mura kesa bumili pa tayo ng mga concrete na poste, gumawa na lang tayo. So naibaw na yung mga poste at lalagyan na lang namin ng barbed wire. So ngayon wala pang barbed wire.
Lagyan namin ng barbed wire para hindi pasukan ng mga luwang, ng mga kalabaw kasi kinakain yung mga tanim. Kaway ka muna dyan. Mainit. Napudot. Napudot. Ay, mahulog pa. Muntik na. Kailangan talaga ng matinding balance dito. Pagdadaan ka sa mga pilapil. Nandyan. Tunaw na yung mga taba mo ah. Natutunan na yung taba mo. Napawisan ka na. So, yun. Tama ba? Yun. Sakto. Yun yung ating taniman. Ay. Dito na tayo. Dito na tayo sa ating taniman. Yan. Ito na yung mga poste na ginawa natin. Nakabaon na sila. Yan, 120 na poste. Tipid. Lalagyan na lang natin ng mga barbed wire. Yung mga pinatanim na mangga. Yan. Tapos mga kalamansi. Hanggang dun sa dulo. May mga ilang pa rin natubong mga mais kahit na harvest na. So ayan, may mga tanim na tayong mga kalamansi, malalaki na. So alagaan na lang natin sila para in time tayo naman na makapag-harvest kasi mahal ang kilo ng kalamansi. Ayan, yung mga kalamansi natin. Nagpapatubig sila ng Kiliano. Yan, ito yung ating irrigation. Maraming tubig. Malamig ang tubig, libre maligo. So itong mga mais na to pala, ito yung mga wala na. So i-grass cutter na lang to. Kumbaga ito yung parang mga nahulog dun sa mga buto-buto ng mga pinag-anihan namin ng mais. So yung mga kalamansi natin hanggang dun sa dulo. Dun. Tapos organic fertilizer lang yung gamit namin na pampataba sa mga kalamansi at saka mga mangga na ipinatanim namin dito. Maliliit pa yung ating kalamansi. In few years time lalaki din yan. Ito yung kalamansi natin, mga bagong tanim. Ayan. So ang sukat nila is parang 3 meters by 3 meters. Para dito sa gitna pwede ka mag-intercrop ng mga iba pang pananim. Ayan, kalamansi. Yan, so ito yung ating farm update. Meron pa tayong mga rambutan doon. Hindi lang pala kalamansi at saka mangga yung tanim natin. So naglagay din pala si mama ng ibang mga variety. Hindi lang kalamansi kundi pati mangga tsaka rambutan. Yung mga mangga tsaka rambutan pinaano nila dun sa bakod para magmumukha siyang square, rectangle, pero yun yung magmumukhang
bakod pag lumaki yung mga puno na mangga at rambutan. So dahil napudot na, mainit na, hanggang dito na lang muna ang ating farm update at hanggang sa muli. Ciao!